Kabanata 5. Ilang sandali nang nakatitig sa rumihistrong larawan sa monitor ng kanyang laptop computer si Celine. Pero hindi pa rin niya mahamig ang sarili. Paulit-ulit niyang tinititigan ang mukha ng lalaki sa monitor. May mga puting buhok na ito, marami na ring gatla sa noo, hindi na rin malaki ang katawan nito. Kumbaga, katawan na talaga ng lalaking may edad na. Pagkuway, huli niyang sinulyapan ang profiles nito na kanina pa niya print. Amador Lozano, 55 years old, anang ex-seaman, pero sa ngayon ay mahigit 10 taon na ng campaign manager ni Congressman Ernesto Sarviejo. Married to Elizabeth Ledesma Lozano. With 3 children, all professionals. Naroon din sa profiles nito ang address kung saan ito nakatira, sa isang magara at mamahaling subdivision sa lungsod. No, hindi siya si Amador na ama ko. Oo nga, ang pagkakapareho lang nila kay Amador Lozano ay dati itong seaman. Pero maliban doon, wala ng Elena ang pangalan ng nanay ko. Iisa lang ang anak nila. At ako yon. Sigaw ng kanyang utak. Saka ang bahay nila sa isang sikat na subdivision, samantalang ang natatandaan kong bahay namin ay sa labas na ng lungsod na kung saan tutuusin ay probinsya na. Kaya nga kailangan pa naming bumiyahe ng kulang-kulang 2 oras ni Mami kapag sasalubungin namin si Daddy. Ukil-kil niya sa sarili. Pero kapag sinusulyapan namin niya ang mukha ng lalaki sa monitor, napupuna na naman ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Pero sa pagkakatanda ko, halos ganito ang anyo ni Daddy noon. Marahan siyang pumikit, saka inalala ang ilang bahagi ng nakaraan. Oh, wag mong pabayaan ang baby natin ha, bilin ni Amador kay Elena. Oo naman, kailangan ko ba pinabayaan ang anak natin? Malambing na wika ng babae habang nakasandal sa dibdib nito. Ikaw naman si Lynn, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si mami mo ha? Opo, nakangiting wika ng bata habang nilalaro ang bagong Barbie doll na pasalubong ng ama. Good, so aalis na ako ha, baka maiwan na ako ng barko. Opo. Nang humakbang na palayo sa kanila ang daddy niya, hinabol pa ito ng tanaw ni Celine. Napakurap si Celine sa kumidlat na alaalang iyon sa kanyang ama. Daddy, hindi na bihira kitang makita noon. Kahit paano ay hindi ko naman talaga nakalimutan ang mukha mo. At talagang malaki ang hawig mo kay Amador Lozano. Tunog ng kanyang cellphone ang pumukaw nang walang kurap na panagtitig niya sa mukha ng lalaking nasa monitor. Hello? So what did you find out? Tinig iyon ni Red Scorpion. Ha? What? What would? Oh, okay, just forget it. Tila inis ang tinig nito. Ngayong nakita mo na ang mukha ng target mo, at ngayon nabasa mo na ang profiles niya, gusto kong malaman kung ilang porsyento ang kaya mong ibibigay sa akin na magiging resulta ng mission mo. Bakit? Dahil kung hindi mo kaya ang mission sa iba ko ibibigay para, no, I can do that. Biglang wika ni Celine. Talaga? Tila naman na-amuse sa sagot niya ang nasa kabilang linya. Yes, 100% sure na matatapos ko ang mission na ito. With flying colors, okay? Intense na wika nito. Kung bakit pakiramdam ni Celine ay galit na galit siya sa kausap. Hindi niya alam. Well, iyan talaga ang inaasahan kong isasagot mo sa akin. Alam kong hindi mo ako pwedeng biguin. Good night, Black Dragon. Pabuntong hininga, in-off na yon ni Celine. Ang kanyang cellphone na nawala sa kabilang linya ang kanyang kausap. Yes, hindi ko talaga dapat biguin si Red Scorpion. Hindi siya ang aking ama. Hindi dalawa ang pamilya ng ama ko. Malakas na wika ni Celine. At kung sakaling siya ang ama ko, he deserved to die. Dahil matagal na pala niyang nililin lang ang aking ina at ako.
Punong-puno ng galit ang kanyang tinig. Marami ng tao sa hotel na nadaruan ng meeting. Halos karamihan sa campaign manager ni Congressman Sabieho ay naroon na sa function room. Marami rin pagkain ang nakahain sa mesa. Naroon na rin si Amador Lozano at naroon na rin si Celine. Ang kanyang suot na damit na pawang waitress, ang kanyang buhok ay nakatali ng pataas, habang sa kanyang mga mata ay isang eyeglass na walang grado, pero nakatulong na malaki upang maitago ang tunay na anyo ng kanyang mukha. Habang dala niya ang malaking tray na kinaroroonan ng mga baso na may lamang juice, malikot naman ang mga mata niya sa paligid. Pero mas madalas na palihim siyang nakausulyap kay Amador Lozano. At habang lihim niyang napamasdan ang lalaki, isang bagay lang ang natitiyak niya sa sarili. Hayop ka, Amador. Kung ano man ang naging buhay ng mami ko nung nawala ako sa kanya, isang bagay lang ang sisiguraduhin ko. Tiyak na sobrang pasakit at sama ng loob ang dinaranas niya sa iyo dahil sa panluloko mo sa kanya. Amador, narito na pala. Isang lalaking nakabarong ang lumapit dito. Sa likuran ng lalaki ay 4 na malalaking lalaki na pawang nakabihis ng maayos at may hinumuang mga bodyguard nito. Congressman Sabieho, mukhang inipo mo talaga rito ang lahat ng campaign manager mo Wika ni Amador na isinalubong na makikipagkamay sa bago dating bahagya ng tinapik sa balikat. Oo naman. Malapit na ang eleksyon. Kailangan natin makasiguro na mananalo ako. Pagka kumandidato ng senador, hindi ba? Oo naman, Congressman. Kaya, tama lang ang pagpupulong na ito. Marahang umakbang palapit sa dalawang nag-uusap si Celine. Hawak pa rin ang tray. Ang balak niya ay makinig sa pag-uusap ng mga ito. Pero bahagya siyang natigilan ng mahalip ng kanyang paningin ng isang close-in bodyguard ng congressman. Oh my God! Si Lawrence ba yun? Gahol na naibaling niya sa isang panig ang paningin at mga hakbang palayo. Miss, Diyos nga rito, isang lalaking malapit, kinaroroan ni na Amador ang tumawag sa kanya. Oho. Halos ay napatigil siya sa lumapit sa mga ito at hindi malaman kung paano ikukubli ang mukha. Mabuti na lang at wala sa kanyang atensyon ni Lawrence. Naabala rin naman ang mga mata sa paglilibot sa paligid upang tiyakin ang secure ng paligid. This is bullshit. Kung hindi ko nakilala ang lalaking ito, hindi sana ako natataranta ng ganito. Gigil na bulong ni Celine sa sarili. Mabuti na lang at naubos na ang laman ng juice na dala niyang tray kaya malaya siyang nakalayo rito ng mga ito. You disappointed me, Black Dragon. Wika ng tinig na naririnig ni Celine dahil sa suot. Maliit na earphone na nasa loob ng kanyang tainga. I'm still here, Red Scorpion. Hindi pa tapos ang meeting. Pasig pero pabulong niyang tugon na maliit na mouthpiece na nakatago sa loob ng suot niyang damit. Naroon siya sa makitid na palisyong patungo sa restroom. Pero hanggang ngayon kasama pa rin ni Amador si Sir Viejo. Don't worry, akong bahala, okay? Okay, maniniwala ako sa iyo at taasa, pero titiyakin mo lang na hindi ka papalpak ha? Oo nga. Good and good luck. Nawala na ang tinig sa kabilang linya. Shit! Muling napabalik sa loob ni Celine. Sa pagkakataong iyon, mas naging matalas ang mga mata ng dalaga. Bawat kilos ni Amador Lozano ay nakasunod ang kanyang paningin. Bawat pupuntahan nito ay napasimple siyang sumusunod hanggang sa pinakahihintay ng tiyempo ay nakita niya. I have to go to the restroom, Congressman. I'll be back in just a minute. Alam ni Amador sa amo ng katabi nito ang pagkakaupo sa mga silyang nakapalibot sa mahabang mesa. Okay. Bilisan mo lang at baka mainip ang mga kaibigan natin. Oo. Tumayo na nga si Amador at humakbang pagawi sa pasilyong patungo sa restroom. Iyon ang hinihintay na pagkakataon ni Celine. Malalaki ang hakbang pero pasimple siyang sumunod sa matanda. Wala namang nakapansin sa kanyang ginawa pero may isang lalaking bahagyang napasulyap sa ginawa nilang dalawa ni Amador. Si Lawrence nagatli rin namang nabawi ng tingin dahil hindi ito nag-isip ng anumang masama. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita ng grupo nina Congressman Sarvio si Amador Lozano. At saan naman mapupunta ang asawa ko?
Hysterical na wika ni Miss Elizabeth Lozano kay Congressman Sarviejo. Dumalo lang siya sa meeting nung hapon, pero ngayon ay wala na siya. Hindi na siya nakauwi kagabi. Hindi makita kung nasaan. Beth, just calm down, okay? Inutusan ko ng mga tauhan ko na hanapin siya, na i-report na rin ng pulisya ang bagay na ito at nang imbestigahan sila, kalmanting wika ni Congressman Sarviejo. Sa lahat ng iyon ay nakamasid lang si Lawrence at ang iba pang bodyguard ng congressman. Nag-iisip ang binata at nililihim ang mga pangyayaring kahapon. Natatandaan kong nagpaalam kay Congressman Simang Amador na pupunta sa restroom, pero kapatapos yun ay hindi ko na nga siya napansin na bumalik. Inutusan pa nga ni Sir Max na tawagan na ito dahil magsisimula na ang meeting. Inis na inis nga kahapon si Sir dahil bakit nga naman sa inabandona ang meeting, may nangyari na pala sa kanya. Pero, ang huli ring natatandaan ko, may babaeng nakasuot ng waitress ang sumunod kay Mang Amador sa pagliko sa pagsilyo. Iyon, posible bang may kinalaman ng babaeng iyon? Congressman, tulungan niyo naman kami. Patuloy sa pag-iyak si Mrs. Lozano. Baka kung ano na ang ginagawa nila sa asawa ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makita siya. Alam mo naman na malaki ang utang na loob ko sa asawa mo. Bukod sa magkaibigan kami, ilang beses na rin niyang nailigtas ang buhay ko mula pa noong mga bata pa kami. Bahagyang tinapik sa kamay ni Congressman Sarviejo ang ginang. Maraming salamat. Sige na, umuwi ka na. Teka, mabuti pa ipahatid na kita sa mga tauhan ko. Sige. Ilang tauhan ang mga pinasama nito sa ginang. Bakit si Amador Lozano ang una nilang ginawan ng masama? Naiiling na wika ni Congressman Sarviejo kay Lawrence. Ano na sa palagay mo, iho? Palagay ko, ang loob ng hinging komento nito sa kanya. Well, sa tingin ko ho ay ginawa nila iyon dahil mahusay na campaign manager si Mang Amador. Isa pa ho, baka tinatakot din kayo na kalaban nyo at ginawa lang siyang halimbawa ng mga ito. Kaswal na wika ni Lawrence. Pwede nga ano? Kaya tama lang talaga na may mga tao sa tabi ko na kagaya mo. Pero hanggang hindi nakikita si Amador na kaibigan ko mula pa sa pagkabata, hindi ako matatahimik. Bahagyang nagtagis ang mga bagang ng politiko at nakuyom ang mga kamao. At kung ang motibo nila ay takutin ako, pues, nagkakamali sila. Pagpapatuloy ko ang labang ito. Of course, you have to do that, sir. Dahil ang mga kalaban yung politiko na gumagawa ng ganyang klaseng paikipaglaro ay iyong tipo ng mga politikong balak lang talaga magpayaman kapag naupo. At hindi sila dapat manalo sa kahit na anong pwesto sa gobyerno. Bahagyaring naging intense ang tono ni Lawrence. I'm glad na pagdating pala sa ganyang bagay ay edilitisto ka rin, iho. Medyo lang ho. That's good, iho. Pero alam mo, ano kaya't dumating ang araw na isang angkan ninyo ang kumandidato? Malayo ho siguro mangyari iyon. Masyadong abala ang mga tiyuhin ko sa mga kanilang negosyo. Pati ang mga kapatid at pinsan ko ay may kanya-kanyang buhay na gusto sa bagay. Marami pa silang napagkwentuhan ng matanda kaya lalo na palapit ang loob niya rito. Congratulations for a job well done, Black Dragon. Nailagay ko na sa account mo ang kabuuan ng bayad sa trabaho mo. At buo na iyon. That's good, kaswal na wika ni Celine. Sa mouthpiece na nakasabit sa kanyang ulo habang patuloy siyang naglalakad sa treadmills na nasa loob ng mini-gym ng atik sa bahay na iyon. Akala ko bibiguin mo ko. Alam mong hindi mangyayari yon. Tila walang anumang damdaming nakakalakip sa tinig ng dalaga habang kausap ito. Pero ang mga kamay niyang nakahawak sa gilid ng treadmill ay halos dumururugo na sa bakal na hawakan. Well, ngayon mo ako lalong pinanganga. Hindi nagkamali ang mga nakataas na ikaw ang piliing number 1 sa grupo. Enough
for the compliments, Red Scorpion. Alam kong may dahilan kaya mo ako tinawagan bukod sa pagbati sa magandang trabaho ko. What is it? May katigasan na wika niya. Ilang saglit, tuloy na natahimik ang nasa kabilang linya. Okay. Kaya ako tumawag, bukod sa gusto kitang batiin, gusto kong ipaalam sa iyo na after 2 weeks ay may bago na naman akong misyon na ibibigay sa iyo. It is okay with you? Do I have a choice? Sarkastikong himig niya. Natawa ng pagak ang kanyang kausap. Well, alam mo namang sagot dyan. So anong bago kong misyon? Demolition job para kay Congressman Sarviejo. Anong hakbang tatanim mo ng mga hidden cameras ang bahay at opisina niya? I-wiretap mo ang lahat ng linya ng telepono niya. Pagkatapos, saka na ang ibang pang detalye, okay? Good. Madali ka talagang umintindi. Anyway, isang tanong lang. Ano yun? Saan mo tinapon ang bangkay ni Amador Lozano? Kahit ang mga pulis ay hindi na matrace kung nasaan siya. Inilagay ko sa drum na may semento at tinapon ko sa gitna ng dagat. Satisfied? Walang gatol na tugon niya. Of course. Baka talaga Black Dragon. Malinis kang trumabaho. Walang saksi, walang ebidensya. Sige na, makakarating sa Big Boss ang ginawa mong ito. Yun lang at nawala na rin sa kabilang linya. Shit! Inis na hinablot ni Celine ang headphone na nasa ulo at hinihagis iyon sa kung saan. Pagkuway, binilisan niya ang paglakad sa treadmill hanggang ang lakad ay lakad-takbo na bagamat hindi siya umalis sa lugar. Habang ang heartbeat niya ay pabilis ng pabilis ang parehistro na maliit ng monitor na may mga kordon na nakakabit sa kanyang dibdib at pulusuhan. Ha? Nang halos habulin niya ang hininga at digmak ang pawis ng buo niyang katawan, ay padaskol na hinablot niya ang mga nakakabit sa kordon at inis na umalis sa treadmill. Lecheng buhay to. Leche! At kahit nahabol pa rin ang paghinga, ay walang pakindangang hinarap ng dalaga ang nakabitbit na punching bag at doon binuhos ang lahat ng galit ng pabigat sa kanyang dibdib. Sunod-sunod na suntok, sipa at tadyak ang binigay niya sa punching bag. Damn you! Damn you! Sigaw ni Celine habang ginagawa iyon. Hanggang mabutas ang mga punching bag at nagsimulang tumagas ang laman niyon. Saka lang tumigil ang dalaga at tila natauhan na dahan-dahan na paupo, pasalampak sa lapag. Damn you! Damn you! Kahit nyo ginawa sa akin to, sinira niyong lahat ng buhay ko. At sa kasagsagan na nararamdaman niyang depression, tila agos ng tubig na bumabalik sa kanyang isip ang ilang bahagi ng kahapon na dahilan ng paghihirap ng kalooban niya ngayon.